Amen. Isa pong mapagpalang gabi sa buhay po ng bawat isa. At ito pong muli ang inyo pong mga lingkod, Pastor Joms, and with me, Sister Nina. At kami po ay bumabati ng mapagpalang gabi. Sister Nina. Yes, isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat at marahil ay maulang gabi sa karamihan na nasa Bisaya at Luzon. Gayun pa man, kami po ay nagagalak na kayo ay makasama ngayong gabi para sa ating mga talakayan patungkol sa salita ng Diyos. Inaanyayahan ko po ang lahat na atin na pong i-share ang ating live segment nang sa ganun ay makasama po natin ang ating mga kapatid at nang sa ganun ay makapag-aral tayo at matuto ng salita ng Diyos. Wala pa po itong live stream na ito sa ating YouTube at sa isang Facebook page natin na ng Church The Last Hour. Ayun pa man, pagkatapos ng segment na ito, i-download po natin ito at sa at doon lang po dito makikita sa YouTube at sa ating other Facebook page. So maraming salamat po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So tayo po ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na makapag-live segment pong muli para po makapag-aral ng kanyang buhay at makapangyarihang mga salita. Pero bago po tayo dumako sa ating pong live segment, ay nais ko po munang ikwento at isalaysay yung kakaiba pong nangyari po sa amin kahapon po ata yun o nung nakalipas na araw, na kung saan ay dini-activate po ni Facebook, dinismiss po niya yung aking pong Facebook account na Chosen Gen. Ayan. Yun po yung aking pong personal account. Ngayon, hindi ko lang po alam kung ito po ay may kaugnayan sa naging biruan po namin ni Sister Nina at nalaman po namin na marahil si Facebook, si Meta, ay nakikinig ng mga conversation ng mga tao, gaya po ng nangyari sa amin, gamit po yung ating pong mga cellphone. Kasi ganito po yung nangyari. Kahapon o nung isang araw, nagbibiruan po kami mag-asawa. Nagbibiruan po kaming mag-asawa na kung saan ang sabi ko po kay Sister Nina, ano kaya kung i-deactivate natin yung Facebook account ko? Sabi ko ganun. Ano kaya yung mangyayari? Tapos ibabalik din natin. Ayan. Yun po yung aming pong naging usapan. And then, ako po ay nakatulog ng hapon. Pagdating po ng kinagabihan, nagulat po ako kasi gusto kong tingnan yung mga notification ng aking pong Facebook account. Hindi ko na po ma-access. Okay? Ngayon, gumawa po kami ng paraan ni Sister Nina kung paano ma-access. Wala po. Okay? There's no way for us na ma-retrieve yung aming pong Facebook account, yung akin pong sariling Facebook account. Okay? Ngayon, wala na po. Hindi po nagbigay ng anuman pong paraan si Facebook para ma-retrieve yun. So, ang ginawa po namin ay gumawa kami ng bagong account. At ito po yung nakakatuwa. Kasi, hindi ko po alam kung minomonitor po ni Facebook tayo, okay? Ako, si Pastor Joms. Dahil, alam naman po ninyo na tayo po ay naghahayag, okay, ng katotohanan, naghahayag po tayo ng mga kaganapan na may kinalaman sa end times para mabigyan ng babala at paalala ang napakaraming tao, especially yung ating pong mga kapatid kay Kristo. Ngayon, ganito po ang nangyari. So, gumawa po kami ng bagong account, pero hindi po pinapahintulutan po ni Facebook na gamitin ko yung aking pong pangalan, Pastor Joms, o kung di man Joms Bileta, Jomer Bileta. Hindi niya po hinahayaang gamitin ko yun. Kaya po, napilitan kami na yung pangalan po ng aming mga anak, si Eugene, si Neo, at saka si Yumi, yung ginamit po naming profile name doon po sa bagong profile account. Kasi ayaw pong tanggapin ni Facebook yung pangalang Joms. Ayaw niya. Okay?
medyo parang na-electrocute siguro. Ha? Allergic na po yan. Allergic na si Facebook sa pangalang Pastor Jones. Okay? Yun nga, sa hindi po naming mamalayang dahilan, dini-activate po ni Facebook yung aking pong Facebook account. Wala pong notification, wala pong ibinigay na anumang warning, basta bigla na lamang pong dini-activate. Okay? Ganun po katindi yung ginawa ni Facebook po sa atin. Amen. Gayon pa man, walang email yun, Pastor. Walang sinunod na email. Wala pong binigay na email. Pag tinatry pong i-log in ni Pastor yung account niya, lalabas din yung notification na si Facebook disable yung account niya and you have 180 days to appeal. Pero wala namang clickable way. Appeal. Walang way. So, Sister Ninya, medyo choppy yung iyong boses. Po mga kapatid, kung Opo, pwede po bang paki-comment kasi parang walang gaanong feedback sa akin yung boses ni Sister Ninya. Ayan. Okay. Ako po, ayan. So ito po yung nangyari kung bakit nagbago po ako ng Facebook account dahil nga dini-activate ni Facebook yung aking pong account at marahil napakinggan niya yung aming biruang mag-asawa na kung saan sinabi ko, ano kaya kung i-deactivate natin yung Facebook account ko. Biro lang po yun, pero tinotoo. Tinotoo ni Facebook. Talagang dini-activate, okay, dinisable at dinismiss yung atin pong Facebook account. At kaya nga meron na po tayong panibagong Facebook account, yun po yung Eugenio Yumi. Okay? At salamat po doon sa mga kapatid na nag-friend request, okay, at patuloy na sumusuporta, okay, sa ating pong programa and at the same time maging kay Pastor Jones. Okay? Ngayon, sa wala pong pagtagal, maganda po itong topic na ating pong pag-aaralan kasi may mga kapatiran po, okay, may mga kapatiran na nagsesend po sa akin ng mga katanungan, okay, at meron po silang mga ipinadadala na kung saan ay meron po silang mga concern patungkol po doon nga po sa salitang save by grace. Ayan. Yan po yung magiging topic natin kasi may mga kumakalat ng mga grupo, may mga kumakalat na mga maling aral, may mga kumakalat na mga bulaang mga mangangaral at pastor na ang itinuturo po ay yung tinatawag na hyper grace at pinalitan po nila sa isa pong mandarayang kapahayagan na tinatawag po ng iba na full grace. Ayan. Kaya po ang tema ng ating pag-aaralan ngayon ay ito. Does save by grace means I do nothing? The truth about working out your salvation. Ayan. Questions on hyper grace. The extreme passive grace. Ayan. Yan po yung ating pong pag-aaralan sa gabing ito. At nawa, mga kapatid, nawa maging bukas ang inyong kaisipan sa ating pong gagawing pagtatalakay, sa ating pong gagawing pag-e-expose gamit po ang salita ng Panginoon. Now, ang unang tanong, ano po ba itong hyper grace na ito? Ayan. Para po maintindihan natin, ano po itong hyper grace o tinatawag ng ibang full grace? Ano po yung nakapaloob sa maling katuruan ito? Ito po yung nakapaloob sa maling katuruan ng hyper grace o full grace na kung saan marami pong mga tao ang nadaya at na-hook up sa gantong maling aral, maging ang iba pong mga kapasturan, maging ang ibang mga manggagawa ay nakakapakinig, okay, sa mga mangangaral na taliwas, tuliro, okay, ang itinuturo, iba sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ito po ang ibig sabihin ng salitang hyper grace. Babasahin po ni Sister Ninya.
Sister Nina? Yes po, Pastor. Ito po ay yung core teaching na po ng ating hyper grace, pero means ng hyper grace is like passive grace or full gospel na ko tinatawag nga nila, that you will not do anything anymore because you are saved by grace. Ayan. Okay. Yung pinaka-core teaching ng hyper grace, ligtas ka na, okay? Parang once saved, always saved ito eh. But this time around, since yan nga po ay hyper grace, mas matindi, okay, yung pandarayang dulot ng katuruang ito. Sapagkat hindi ka lang daw ligtas kahit wala ka nang gagawin. Hindi mo na kailangang mag-repent araw-araw. Hindi mo na kailangang manalangin araw-araw. Hindi mo na kinakailangan magbasa ng Biblia, dumalo sa gawain, okay? Sapagkat kahit hindi mo daw gawin ang mga ito, of course, ligtas na ligtas ka pa rin daw. Yan ba ang tinuturo ng Biblia? Tingnan po natin mula po sa kaliwanagan ng salita ng Diyos kung ito nga po ba talaga ang turo ng Biblia, ang turo ng mga apostol concerning sa hyper grace. Okay? Para po maintindihan natin. Ito po kasi kadalasan yung ginagamit na mga verses, okay? Verses ng Biblia na ginagamit nito pong mga hyper grace organization, hyper grace religion, hyper grace, okay, na mga teacher at mga manggagawa nito pong mga maling katuroang ito. Ito po ang sinasabi ng Biblia na kung saan tinwis, minali ng pagkaunawa ng napakarami. At yan nga po yung ating pag-aaralan ngayong gabi. Ito pong sabi ng Efeso or Ephesians chapter 2, verses 8 hanggang 10. Basahin mo, Sister Nina. Ito po ang pagkakasabi. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Okay, ayan po. Ito po yung ginagamit ng mga hyper grace fanatic. Mostly ang gamit nila dyan is yung verses 8 at 9 na tayo po ay naligtas bunga ng kagandahang loob ng Diyos, yung biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Tama yun. Okay? At hindi daw po ito bunga ng mga gawa upang hindi magyabang o hindi makapagmalaki ang sinuman. Tama po ang sinasabi ng Biblia. Nga lang, mali po ang unawa ng iba pong mga kapasturan. Bakit ko po nasabing mali? Kasi pagdating po sa verse 10, okay, pagdating po sa verse 10 ng Ephesians chapter 2, binigyan po diin ng Biblia na tayo pala ay nilikha ng Panginoon para gumawa rin ng mabuti. Okay, ito pong sabi, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa, inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. Ano pong ibig sabihin? Iisa-isahin po natin. Okay? Para po maintindihan natin. Hindi po tayo pwedeng maligtas sa pamamagitan ng ating mga gawa. Anong ibig pong sabihin? Kasi nung tayo po ay nasa Catholic religion at marami pong mga tao, okay, na nag-aakala na sa pamamagitan ng kanilang pong pagiging mabuti, sa pamamagitan ng kanilang pong pagkakawang gawa, sa pamamagitan ng kanilang pong mga ginagawang pag-aabuloy, pagbibigay, okay, pagdodonate, inaakala po ng mga marami, lalong-lalo na po yung mga nasa Catholic, na ito po yung magiging way para sila po ay maligtas. So kumbaga, gumagamit po sila ng mga kaparaanang pansarili para po
maligtas. Gaya po ng nangyari sa Matthew chapter 19. Kung maaalala nyo, yung isa pong binatang mayaman na kung saan nagtatanong kay Kristo kung ano pa raw yung kulang niyang dapat gawin para maligtas. Kasi ini-expect po niya na ang kaligtasan bunga ng gawa. Mali po. Kasi po yung lahat po ng ating pong gawa, okay, na hindi po nakapaloob sa pananampalataya ay unacceptable at rejected ng ating Panginoon. Ano pong ibig pong sabihin? Para po maintindihan po ninyo. Okay, ganito po ang ibig sabihin ni Pastor Joms. Kung sakasakali na meron pong isang mag-aaral, gaano man siya kagaling, gaano man siya katalino, gumagawa man siya ng assignment araw-araw, magaling man siya sa maths, sa science, sa English, kung siya po ay hindi nakapag-enroll sa eskwelahan, kahit anong galing niya, kahit anong talino niya, hindi po magiging acceptable at hindi po i-acknowledge yung kanyang talino at galing. Bakit? Kasi hindi pa po siya naka-enroll. Okay? Kahit anong gawin niyang pagsusumigasig, hindi po siya tutungo sa isang mas mataas na baitang kasi hindi naman siya nakapag-enroll. Ganun po ang mga gawa na wala po sa pananampalataya. Kasi hindi po tayo naligtas sa pamamagitan ng ating gawa. Pero pag ang isang mag-aaral ay naka-enroll sa isang paaralan, public man yan, private man yan, lahat po ng kanyang effort, yung kanyang assignment, yung kanyang recitation, yung kanyang mga projects, yung lahat ng kanyang magiging activities ay magiging acceptable at i-acknowledge, maisasama sa kanyang mga grado. Bakit? Sapagkat siya ay naka-enroll na. Ganon din po, okay, dito sa ating pong pananampalataya. Hindi tatanggapin ng Diyos, okay, yung lahat ng mga mabubuting gawa mo para maligtas, sapagkat ang kaligtasan ay bunga ng kanyang habag at biyaya kung ang isang tao mananampalataya. Pero, pag tayo po ay nakapasok na sa pananampalataya, mga kapatid, kinakailangan na po nating gumawa. Okay? Sapagkat yung mga gawa natin ay may kaakibat din po. Okay? May kaakibat na, alin? May kaakibat po na pagliligtas. Bakit ko po nasabi? Okay? Para po maintindihan ninyo. Bakit ko po nasabi? Na yung mga gawa ay mayroong pong kaakibat na kaligtasan sapagkat ito po ang sabi ng Pilipos chapter 2 verse 12. Okay? Actually, babasahin muna natin yan, sister niya. Basahin muna natin yan, verse 10. Okay? Ito po yung verse 10. Ito po yung nakalimutan ng mga hyper grace teacher. Sabi diyan, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Ibig sabihin, kung ano ka ngayon, na born again ka ngayon, gawa ng Diyos yan. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Yung bagong pagkatao mo, sapagkat ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. So ngayon, nabago ka na. Okay? Nabago na tayo, sister niya. Kasi nakipag-isa tayo kay Kristo eh. Yan ang sabi ng Bible. Sa pakikipag-isa natin kay Jesus, nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. So since nakipag-isa ka, naging bago kang nilalang, gagawa ka ngayon ng mabuti na inihanda ng Diyos nung una pa man na dapat nating gawin. Ibig sabihin, sa simula pa, inihanda na ng Diyos ang tao para gumawa ng mabuti. May gawa o wala? Meron pong kaakibat na gawa. Bakit? Kasi ito po ang sabi ng Pilipos chapter 2 verse 12. Pakinggan po ninyo. Okay? Gusto ko po na mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon para maintindihan natin at kung sakasakali na meron kayo mai-encounter na mga tao, okay, na hyper grace, mamaya pag-aaralan pa natin sa isang mas malalim na pamamaraan, okay, ito pong kahihinatnan ng maling katuruan concerning sa hyper grace na ginawang full grace ng marami. Ito ang sabi ng Pilipos chapter 2 verse 12. Pakibasa, sister niya.
Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Okay, medyo malayo rito. Philippians chapter 2:12 ba yan? Chapter 2, ito po. Sorry po, Efeso po. Philippians po ba, Pastor? Philippians. Philippians po. Filipos. Okay. Ito po, mga kapatid. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Ayan, sa ibang translation sa wikang Ingles, work out your own salvation. We know work out. Ibig sabihin, may kaakibat na paggawa. Actually, sabi ni Pablo, nung ako ay naririyan pa sa inyo, 'di ba? Gumagawa kayo, naging masunurin kayo. Lalo na ngayon na ako'y malayo sa inyo. So ibig sabihin, si Pablo naririyan man o wala, patuloy silang gumagawa. Ano pong gawa? Gawa ng pagiging masunurin. Bakit? Kasi sabi diyan, kailangan daw pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Okay? Yun po. Kasi ganito po ang nagiging problema, even po yung doktrina na once saved, always saved. Okay? Ang kaligtasan po, mga kapatid, yung kaligtasan po ay hindi po kagaya ng kaisipan po ng marami. Okay? Yung kaligtasan po, niligtas ka nung tinanggap po si Kristo, at yung kaligtasan na yon magpapatuloy kung ikaw ay nagpapatuloy kay Kristo hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng bawat isa. At magaganap lamang yung tinatawag natin na completion ng kaligtasan pag tayo po ay nasa kalangitan na. Okay? Now, ang tanong, Pastor, nawawala ba ang kaligtasan? Of course, ang kaligtasan po ay maaring mawala. Kasi ganito po para pong ganito po bibigyan ko kayo ng example. Sino po sa inyo yung nakapag-loan ng sasakyan o kaya ay nakapag-loan ng motor? 'Di ba? Pag tayo po ay nag-loan o tayo po ay kumuha ng mga motor na hulugan, mayroon po tayong down payment na gagawin. At pag naibigay na natin yung requirements, i-release at ipagkakaloob sa iyo yung motor. Ang tanong, sa'yo na ba yung motor? Ang sagot, oo, and at the same time, hindi. Oo, in a way na ibibigay sa iyo yung motor, pwede mong magamit pang araw-araw, hindi, kasi hindi pa talaga nakapangalan sa iyo yung ORCR. At maibibigay lamang, okay, yung kumpletong pangalan ng ORCR na kung saan nandoon yung pangalan mo pag ikaw ay fully paid na. Ganyan po yung kaligtasan. Nung tinanggap mo si Jesus, ligtas ka. At yung kaligtasan na yan, okay, habang ito'y inyong pinanghahawakan, habang tayo'y naglilingkod, yan po'y patuloy, okay, na nananatili sa ating mga buhay hanggang sa ating pong kawakasan. Bakit? Sapagkat ang sabi po ng Matthew 24 verse 13, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siya lamang maliligtas. Ibig sabihin yung completion ng kaligtasan ay mangyayari at magaganap kung tayo'y tapat na maglilingkod hanggang sa kawakasan ng ating buhay, sa kawakasan ng mundong ito, o sa kawakasan ng anumang pong era. Okay? Yun po ang ibig pong sabihin ng salitang saved by grace. Okay? Naligtas po tayo ng dahil sa biyaya ng Panginoon nung tayo'y wala pa kay Kristo. Okay? At yung kaligtasan na yon magpapatuloy habang tayo ay gumagawa. Habang tayo po, mga kapatid, ay nagpapatuloy sa atin pong Panginoon. Ngayon, ito pong hyper grace,
Hindi po ganon. Actually, meron po silang gantong paniniwala. Sister Ninya, pakilagay. Okay? Ito po yung kanilang core teaching, ano? Isa po sa core of teaching nila is yung confession of sin. Ayon sa kanilang paniniwala ay all sins, past, present, and future, were forgiven at the cross. So a believer never needs to confess sin to maintain fellowship with God. Ayan. Yan po yung paniniwala ng mga hypergrace. Nung tinanggap mo raw si Kristo, lahat ng kasalanan mo nung nakalipas, yung kasalanan mo ngayon, at maging yung mga gagawin mo pa lang, lahat daw yun napatawad mo. Kasi, kadalasan, yung kanila pong binabanggit dyan, mga kapatid, yung sinabi ni Kristo sa aklat ng John, mga kapatid, John chapter 19, 28 to 30, na kung saan si Kristo po nakabayubay sa krus at sinabi ni Kristo, it is finished. Testelestai. Okay? It is finished. Okay? Ngayon, dahil ba sa sinabi ng Lord na it is finished, wala na tayong gagawin? Okay? At yung maaring yung ating pong kasalanan nung nakalipas at kasalanan ngayon, nung tinanggap mo si Kristo, napatawad. Pero yung mga susunod mong pagkakasala, dapat inihihingi mo ng tawad yun. Kasi, yun yung bagay, mga kapatid, na hindi pa po natatapos. Ano po ba ang ibig sabihin nung sinabi ni Kristo, it is finished? Nung sinabi niya ba, it is finished, wala tayong gagawin? Tutunganga na lang tayo? Kasi ito pong mga pastor ng hypergrace masyadong mapandaya at masyadong ipokrito. Wala na raw gagawin. Hindi na raw kailangang manalangin. Hindi na kailangang umatin ng gawain. Tapos, nangangaral online. Hindi ba malaking pandaraya yun? Hindi ba napakalaking kaipokrituhan nun? Na wala ka na palang gagawin. Hindi ba yun gawa rin? Diba, Sister Ninya? Gawa yun ano pang dahilan ba't ka nangangaral? Di ba? Kung hindi ka naniniwala na kinakailangan ng gawa. Ngayon, ano pong ibig sabihin nung sinabi ni Kristo, it is finished? Okay? Una, yung sinasabi ng Lord na it is finished ay ganito. Sa Matthew chapter 5, 17 to 18, meron pong sinasabi ang Bible ng ganito. Pakinggan po natin. Matthew 5, 17 to 18. Pakinggan ninyo ha, mga kapatid, para magkaroon po tayo ng tamang kaunawaan, tamang doktrina, okay, concerning sa tinatawag nating saved by grace. Okay. Sabi dito, ito pong sabi ni Kristo. Ako po ba sabi diyan, sige, ako na lang. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at lupa, ngulit ang isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. So ano po yung kautusan na yon? Yun po yung mga kautusan at yun po yung mga bagay na nakasulat na gagawin ni Kristo. Ito po ang sabi na aklat ng Luke chapter 24, verses 44 to 47. Pakinggan po ninyo. Kasi marami pong mga tao na mamali. Yung sinabi ng Lord, it is finished. O tapos na, wala tayong gagawin. Tumunga na lang tayo, matulog na lang tayo. No! Ano yung sinabi ni Kristo, it is finished? Yun po ay yung mga bagay na kinakailangang matupad sa Kanya, maging yung kamatayan niya sa krus. Itong sabi, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nung sabihin ko sa inyo nung una, kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa kautusan ni Moses sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo
at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Yung sinasabi pala ng Lord na it is finished ay patungkol sa mga bagay na nasusulat sa Kanya. Okay? Yun pong sinabi niya, it is finished. Ama, tapos na. Yung mga nakasulat sa akin, nagawa ko na. Kasama na po itong pagbayubay sa krus. Okay na, tapos na. Yun po yung ibig sabihin ng it is finished. Pangalawa, yung pangalawang ibig sabihin ng it is finished, hindi yung ibig sabihin na hindi ka nagagawa, hindi ka na magpe-pray, hindi ka na aaten, hindi ka na magsisisi, di ba? Wala ka nang gagawin, tutunganga ka na kasi tapos na. No! Yung pangalawang ibig sabihin ng salitang it is finished ay nakalagay sa Hebrew chapter 10, 5 to 12. Pakinggan ninyo. Ha? Pakinggan po ninyo mga kapatid. Kasi marami pong mga namamaling aral ngayon. At kung hindi po tayo magiging mapagmasid at mapagsiyasat, madadaya tayo. Paano po ba ang magiging mapagsiyasat? Paano po ba magiging mapagpanuri? Yung pagiging mapagpanuri, ganito po yan. Of course, pakikinggan mo yung isang party, yung isang bahagi. Okay? For example, may nangangaral na yung vaccine daw hindi mark of the beast. Pakinggan mo yon. Ngayon, pakinggan mo rin si Pastor Joms, bakit niya nasasabi na ang vaccine mark of the beast. At sa iyong gagawing pagsasaliksik at pag-aaral, magkakaroon ko ngayon ng conclusion kung sino yung nagsasabi ng tama at kung sino yung nagsasabi ng totoo. Okay? Hindi yung isang party lang, hindi yung isang side lang, na yun lang yung pakikinggan mo at sasabihin mo, ito yung totoo. Ang totoong pagsasaliksik, binabalance mo, pinapakinggan mo yung bawat isa at aalamin mo kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo, batay na rin sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ito po, Hebrew chapter 10, 5 to 12, pakinggan natin. Okay? Sister Ninya, ako na magbabasa kasi medyo malabo ata yung sa iyo. Okay? Okay lang ba yun, mahal? Okay. Sabi po yung ganito, dahil dyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa atin. So, yun pong una. Yung lahat ng nakasulat kay Kristo, tinupad niya sa krus. Ngayon, baba tayo. Sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop. Mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kahit ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya idinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inialis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Tuloy natin. Dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Verse 11, bawat pari ay naglilingkod araw-araw, paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umupo na siya sa kanan ng Diyos. Okay, ito po. Yung pangalawang reason bakit na sinabing it is finished. Kasi dati, yung paghahandog po ng mga hayop, araw-araw yun eh. Araw-araw naghahandog yung mga priest. Ngayon, nung si Kristo po'y nabayubay sa krus, okay, sinabi niya it is finished, tapos na. Bakit? Wala na pong dapat pang maghandog kasi siya na yung huling hain eh. Kaya sinabi niya, it is finished, tapos na. Okay? Pero hindi ibig sabihin, it is finished, wala ka nang gagawin. Ngayon, bago tayo magpatuloy, gusto ko munang sagutin itong tanong ni Brother RG. Okay. Pastor, yung katwiran ng iba, di daw tayo kasali diyan kasi para yan sa lahi ni Levi. Yung sulay, yung sulay ni Pablo
para sa atin. Sulat ni Pablo. Bisaya po ba yan? Yung Hindi po, sulat. Sulat daw ni Pablo, yun ang para sa atin. Okay. Okay, sasagutin natin, kapatid. Okay? Para po maintindihan natin. Okay? Kasi una, yung ating sinasabi, yung binanggit po natin kanina, yung paghahandog, yun nga po ay para kay Levi. Okay? Sa angkan ng mga Levita. Ngayon, tinapos na nga po yun ng Lord. Okay? Kasi yun po yung nasusulat sa kautusan. Okay? Inutusan po noon ng Lord yung mga Levita na maghandog araw-araw habang inaantay yung pagdating ni Kristo. Di ba pinaliwanag yan sa Galatia chapter 3 at Galatia chapter 4 na kung saan habang hindi pa po dumarating yung tagapagmana, okay, yung tagapangasiwa, okay, habang ang bata pa yung tagapagmana, yung tagapangasiwa ang nangangalaga. At yung pong tagapangasiwa ay walang iba kundi yung kautusan. Kasi hindi naman po bawal ang kautusan. Sa katotohanan, ito nga po ang mali ng maraming pagkaunawa. Okay? Na since tayo ay nasa New Testament, hindi na natin kailangan ng kautusan sa lumang tipan. Which is, may mga bagay doon. Ayan. The law, ayan po, ito na po pala yung susunod. The law, Old Testament. Ito. Anong nakalagay dyan, Sister Nina? Ito po ang ayon po sa hypergrace. Ito po yung katuruan ng hypergrace. The law is completely irrelevant to the new covenant believer and should not be taught for any purpose, not even as a guide for holy living. Yun po ang turo nila. Okay? Irrelevant, hindi na raw po kailangan. Okay? Now, ang tanong, hindi na ba talaga kailangan? Okay? May mga bagay na hindi na po kailangan sa Old Testament. Ano po yung kagaya nga yung paghahandog? Hindi na natin ginagawa yan eh. Okay? Hindi na natin ginagawa yan. Pero, may mga bagay na mula sa Old Testament hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin po. Okay? Gaya po ng pagsamba. Hebrew 10:25, huwag kakaligtaan ng pagsamba. Ayon sa Ten Commandments, okay, yung Sabbath day, although hindi po tayo nagse-celebrate ng Sabbath kasi ang Sabbath na tinutukoy doon ay hindi yung araw, kundi si Kristo na siyang tunay na Sabbath at kapahingahan ng bawat isa. Pero ang ibig ko lang sabihin, may mga bagay na nagpapatuloy pa rin. Sa katotohanan, ito nga po ang problema ng marami. Okay, masyadong ipokrito. Dahil hindi na raw kailangan yung Old Testament. Pero binabasa nila. At ikino-quote pa rin every time na sila po yung magpo-post ng Word of God sa kanilang mga Facebook wall, kino-quote yung Old Testament. Eh ang tanong, hindi na ba pala kailangan yan? Ba't mo pa kailangan i-quote? Ba't kailangan mong ang tawag rito, i-post? Diba? Ngayon, ito po ang sabi, may babasahin po ako, Romans chapter 7. Meron po akong babasahin sa inyo, mga kapatid, para maintindihan po natin. Romans chapter 7, simulan po natin ng verse 5 hanggang verse 12. Okay? Romans 7, 5 to 12. Okay, pakinggan po ninyo para nang sa ganon ay maintindihan natin. Sabi dito, nung tayo'y namumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating masasamang hilig na pinupukaw ng kautusan ay nag-uudyok sa mga bahagi ng ating katawan na gumawa ng mga bagay na hahantong sa kamatayan. Ngunit, malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Kaya tayo'y naglilingkod sa Diyos, hindi ayon sa lumang batas na nasusulat, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Dito pinapakita po, mga kapatid, na kung bakit po nabuhay ang kasalanan kasi meron pong nakalagay na kautusan. For example, dati, hindi mo alam na bawal magtapon ng basura kasi wala namang nakalagay na bawal magtapon ng basura. Pero nung meron na pong karato lang nakalagay na bawal magtapon ng basura,
napukaw yung kasalanan at nalaman mo, mali yung ginagawa mo. Okay? Kaya, yung kasalanan, naalipin. Ang ibig sabihin, nakulong. Bakit naikulong? Hangabang hindi pa dumarating ang Panginoon. Pero tayo po ay naligtas. Of course, pinalaya tayo mula dun sa kautusan ni Moses. Ngayon, tuloy po natin. Okay? Tuloy natin. Verse 7. Mr. Ninya. Ang ibig bang sabihin nito'y ang kautusan ay masama? Hinding-hindi. Si Pablo mismo nagsabi, masama ba kautusan? Hindi. Kaya lamang, kundi dahil sa kautusan na hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. Hindi ko sana nalaman kung paano pagnasaan ang pag-aari ng iba. Kung hindi sinabi ng kautusan, huwag mong pagnasaan ang pag-aari ng iba. Ngunit dahil sa utos, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Yun po ang ibig sabihin. Kung wala daw kautusan, walang kasalanan. Kasi yung kautusan ang naghayag na mali ang ginagawa mo. 'Di ba? Dati, nagje-jaywalking ka kasi wala pang nakalagay jaywalking. Nung meron na, sabi niya, mali pala ginagawa ko. At pag inulit mo pa rin dahil nakagawian mo, abay, huhulihin ka. Okay? Pero hindi masama ang kautusan. Dapat lang po maging balance tayo. Mamaya, okay, tutuloy muna natin to. Okay. Nung una, namuhay ako ng walang kautusan. Subalit na dumating ang utos, nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. Ang utos na dapat sanang magdulot sa akin ng buhay ang siyang nagdulot sa akin ng kamatayan. Sapagkat kinasangkapan ng kasalanan ng utos upang ako'y dayain at sa gayon ay napatay nga ako ng kasalanan. Ito po ang conclusion niya. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ayan. Okay? Hindi po masama yung kautusan. Banal daw po yun at mabuti. Nga lang, yun yung naging daan para mapukaw, okay, ang kasalanan ng isang tao. Okay? Ngayon, ang tanong Pastor, anong ibig mo bang palang sabihin? Susunod pa tayo sa kautusan? O hindi na tayo susunod sa kautusan? Ang sagot, pareho po tayong susunod. Sa kautusan na nasa Old Testament, yung iba sa mga yon, at yung kautusan ni Kristo. Ito pong sabi, Galatia chapter 6 verse 2. Okay? Galatia chapter 6, verse 2, mga kapatid. Sabi po ng Bible, ganito, pakinggan natin. Magtulungan kayo sa pagbubuhat ng pasanin sa bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Ayan. Meron pa rin po kasing utos Nung Old Testament may kautusan. Yung New Testament may kautusan at yun po ay kautusan na ni Kristo. Okay? Kaya nga sinasabi ko, dapat balance tayo. Ito pong mga hyper grace, tinanggal yung Old Testament Tingnan po ninyo ito po, meron po akong verse na ibibigay sa inyo na kung saan si Pablo mukhang nakakalito, pero pinapaunawa lang ni Pablo na dapat maging balance tayo. 1 Corinthians chapter 9, 20 to 22. Pakinggan po ninyo. Okay? Okay? Ito po, pakinggan po ninyo. Para lang malaman ninyo na dapat balance. Kasi si Pablo, siya mismo nagsabi nito. Pakinggan nyo. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila kahit hindi ako saklaw ng kautusan. Nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit, hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Okay? Pero inyo ano pong sabi niya? Doon sa mga Hudyo na may kautusan, abay, ako'y parang Hudyo rin na nasa ilalim ng kautusan, bagamat wala naman ako doon. Sa mga hintil na wala sa ilalim ng kautusan, para din akong hintil, bagamat hindi ibig sabihin na wala akong kautusan. Ako pa rin ay nasa under ng utos ng Diyos. Ano pong ibig sabihin? Pareho niyang ginagawa Yung kautusan na nasa Old Testament,
At yung kautosan ni Kristo, okay, hindi po lahat ng kautosan sa Old Testament sinusunod ni Pablo. Kasi may mga bagay doon na hindi na dapat sundin eh. At meron pa rin naman na dapat pong gawin at sundin. Kagaya po ng 10 utos. Yung 10 utos kasi, ginawa na lamang pong dalawa eh. Luke chapter 10, 26 to 27, di ba? Na comprise yung 10 utos sa dalawa. Love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. Love your neighbor as yourself. Doon po nakapaloob yung 10 utos. Bakit? Kasi kung mahal mo ang Diyos, mahal mo kapwa mo, hindi ka magnanakaw, hindi ka papatay, hindi ka sasaksi ng bulaan, 'di ba? Ipangingilin mo ang Sabat. So, kinumprise ng Lord sa dalawa. Pero ang tanong, tinanggal ba ng Lord? Hindi niya tinanggal. Okay? Ni-revise lang. Kasi may mga bagay na kinakailangang i-revise pero hindi naman dapat kinakailangang tanggalin. Okay? Ngayon, ganun po dapat tayo. Ito pong mga hyper grace, wala na raw Old Testament. Di na kailangan. Di na kailangan yan sa holy living. O ito pa ka holy living. Kaya akala ko ba walang gawa? Ano ba yung holy living? Di ba? Ano ba yung banal na pamumuhay? Di ba gawa yon? Ito pong mga ipokritong ito na nagsasabi hindi na raw kailangan gumawa, pero gumagawa pa rin. So, sila, yung kanila pong ginagawang pangangaral ay taliwa sa kanila pong ginagawa. Kasi lahat po ng bagay, may kaakibat na gawa. At yung gawa, may kaakibat na kaligtasan. Bakit? Ito po, 2 Corinthians 5:10. Pakinggan ninyo. Okay? Okay, pakinggan po ninyo ha. Sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. Ikaw po ay parurusahan ng Diyos o ikaw po ay ililigtas ng Diyos batay saan? Sa biyaya lang? No, nakabatay sa gawa. Okay? Kasi nga, yung gawa mo ang magdidetermine kung saan ka tutungo. Matthew chapter 12, 34 to 35. Simulan natin ng verse 32. Pakinggan ninyo. Kasi maling-mali itong hyper grace Okay? Pakinggan po ninyo, mga kapatid. Sino man magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit sino man magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. Tuloy. Sinabi niyang mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga, at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga, sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Lahi ng mga ulupong, mapagpaimbabaw, yun ang sinasabi ng Panginoon, no? Paano kayong makakapagsabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Tuloy mo nga, mahal, hanggang 37 ata yan. Okay. Ito pong sabi. 36-37. Okay? Ito po ang sabi, mga kapatid. Okay. Ayan na. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabulang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. Ano ba yung salita? Di ba gawa din yun? Di ba? Pag nagsasalita ka, gumagawa ka Yung pagbuka pa lang ng labi mo, gawa na yun Di ba? So hahatulan tayo ayon sa ating mga gawa. Tapos sila wala nang gagawin. Aba, ang swerte naman ninyo. Di ba? Napakapalad naman ninyo na ala pala kayong gagawin.
magtutunganga na lang kayo at hihintayin na lang na kayo ay maligtas. Which is mali. Dahil una, gumagawa nga rin kayo eh. Yung kayo yung magba-Bible study online, di ba gawa yan? Actually, meron pa silang ibang katuruan about predestination. Okay? Ano pong ibig sabihin ng predestination? Meron na talagang mga taong nakatalaga. Sa susunod, pag-aaral natin yan. Okay? Ayon sa alang mga turo na meron na raw mga taong tinalaga bago pa likhain ng Diyos ang sanlibutan para maligtas. Ang tanong ko, Pastor, yun naman pala, meron na ba walang nakatalaga? Ba't ka nangangaral? Bakit ka pa nag-aanyayang tanggapin si Kristo? Meron na palang nakatalaga. Di wag ka nang mangaral. Kasi sa mangaral ka man o hindi, since may nakatalaga na, meron na palang maliligtas. Bakit ka pa nangangaral? Isa kang napakalaking kasinungalingan. Napakalaking kasinungalingan, ipokrito, mapandaya, at mapagkunwari. Nakapredestin na pala eh. Nakatalaga na pala. Ano pang dahilan ba't ka mangangaral? Meron na palang nakatalaga. Hindi ba kahit na tumunganga ka na lang dyan at wala kang gagawin, meron na palang nakatalaga, kahit hindi na sila tanggapin ni Kristo, since nakatalaga sila, ligtas na sila. Yun ba ang katuruan ninyo? Yun ba yung dapat? Yun po ang nakakalungkot at ang dami-dami pong mga tao ang nadaya ng gantong uri ng turo. Sa katotohanan, yung ating pong kaibigan, si Pastora Tess Magtoto, nung ako po ay inanyayaan para magturo ng end time convention sa kanilang lugar, meron po dong isang pastor na kung saan ayon kay Pastora, ganito ang sabi. Sabi niya, alam mo Pastora, kung halimbawang napatay kita ngayon, nasaksak kita. Okay? At nag-rapture, ligtas pa rin ako. Yan po yung isa pang maling katuruan. Ang tawag dyan, Sister Ninya, ito na po yung naging katuruan nitong mga hyper grace na ito. Okay? Yung anong tawag dyan? Antinomianism. Ayan. Ano po yung ibig sabihin ng antinomianism? From the Greek anti or anti meaning against and nomos meaning law. It is a theological doctrine or view which asserts that Christians are freed from the necessity of obeying the moral law. Yun po yung kanilang katuruan. It's like, Pastor, okay? It's like a license to sin. Oo. Kumbaga, they have a license to commit sins. Antinomianism. Ayan. At ito pong antinomianism na ito, okay mga kapatid, ay naging katuruan po ito maging nung panahon ni Pablo. Yung mga extreme hyper grace. Okay? Extreme hyper grace. Kaya nga sabi ni Pablo doon sa Romans chapter 7 pa rin na ang ibig bang sabihin ito magpapatuloy ako sa kasalanan para dumami yung biyaya? Mag-abound yung grace? Hindi. Kasi yun po ang paniniwala nila Okay? Hindi ka na kinakailangan mag-exert pa ng effort. Okay? Kahit magkasala ka, uminom ka, mangalunya ka, maging bakla ka, maging tomboy ka, maging mamamatay tao ka, ay okay lang kasi nga you are saved by grace. Yun bang ibig sabihin nun? That you are saved by grace? Okay? Napakamali. Anong ibig sabihin ng salitang we are saved by grace? Ibig sabihin na we are saved by grace dahil sa biyaya ng Lord, iniligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero hindi ibig sabihin wala ka nang gagawin. Bakit? Itong sabi ng aklat ng James chapter 2. Okay? Pakinggan po ninyo mga kapatid. James chapter 2. Ito po ang sabi ng Biblia. Okay? James chapter 2. Simulan po natin ng verse 12 hanggang 17. Okay. Hanggang 17 yan Sister Ninya. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos. May gawa o wala? Sister Ninya, may gawa ba o wala? Meron. Sabi diyan, kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita. Bakit pa pinapaingat ni Apostol Santiago yung pagkilos? 'Di ba?
Eh kung ligtas naman pala, and we are saved by grace, bakit niya ba sinabing, mag-ingat kayo sa inyong kilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusang nagpapalaya sa inyo. May karampatang hatol. Eh kung hindi ka nag-ingat sa iyong mga ginagawa, sa iyong kilos sa pananalita, eh di hahatulan ka. Tapos sasabihin nyo, save na kami. Isang malaking kamangmangan. Verse 13, walang awang hahatulan ang di marunong maawa. Ngunit mangingibabaw ang awa sa paghatol. Eh since hindi ka naawa, hindi ka naniniwala, okay, na pag gumawa ka ng mali, patungo ka ng impyerno kasi you are saved by grace ko, no? Ay papatay ako ng marami, anyway, ligtas ako. Mangangalo niya ako, ligtas ako. Mali. Hindi yan ang turo ng Biblia. Tuloy natin. Verse 14. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Ayan, nagtatanong na si Apostol Santiago. Kung meron kang pananampalataya and you are saved by grace pero wala kang gawa, maliligtas ka ba nun? Sige nga. Ikaw hyper grace pastor, maliligtas ka? Ha? Tanong din ni Apostol Santiago yan sa'yo. Ha? Ulitin natin, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin niyo sa kanya, patnubayan ka naman ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi nun? Gayon din naman, patay ang pananampalataya ng walang kalakip na gawa. Amen. Amen. So yun po ang sinasabi ng Biblia. Meron pong i-post natin itong sinasabi ni Pastor Brainy po. Pastor, ibig sabihin yung mga hyper grace ay pwede na silang magpabaksin kasi saved by grace na sila? Siguro po. Ewan ko sa kanila. Wala. Kasi dito po, gusto ko lang pong i-clarify. Yung paniniwala po nila that they are always saved. Whatever they done, it will not affect their salvation at all. So kung magkasala sila, since their sins na pag-aralan po natin kanina, na yung paniniwala nila, yung past sins, present sin, and future sin is already been forgiven after they receive Jesus Christ. So meaning whatever they're going to do in the future, if they sin, it will not affect their salvation. Ito, maganda ang sinabi ni di ko alam kung sister or brother Marvin ito. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin niyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya niyo lang ang sarili niyo. Okay? Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi ito, katulad siya ng isang taong tumingin sa salamin pagkatapos makita ang sarili ay umalis agad at kinalimutan ang ayos niya. Ngunit ang tang nasasalig at tumutupad ng kautusan, naganap na nagpapalaya at hindi na tagapakinig lang. Maputol na. Amen. Nakalagay din po yan sa James, mga kapatid. So tama. Okay? Kasi sobra pong daming mga maling aral at mga maling turo, okay, ang inihahayag sa social media. Amen. Tapos, pag sila po ay na-rebuke, iniisip nila, pinipersecute na ako. Anong pinipersecute? Hindi ka pinipersecute, pastor. Nire-review ka kasi mali ang aral mo, mali ang turo mo. Ibig sabihin pala, pag ni-rebuke ka, tinama ka, persecution na yon. Eh ano na lang pala yung tinatawag doon sa binalatan ng buhay. May binugbog, ginulpe. Kagaya ngayon yung Hamas, di ba, pinagbabaril yung mga inosenteng mga mamamayan nila dahil lang sa nagkaroon ng peace treaty. Okay? Kung ang persecution pala dahil sa inire-review ka, ba hindi ka tatagal sa totoong persecution. Amen. Yun po yung problema, mga kapatid. At marami po ang mga nadaya. Bakit maraming nadaya? Ito kasi sabi sister niya, ng aklat ng 2 Timothy chapter 4,
verses 2 hanggang 4. Pakinggan natin. Ito kasi ang gusto ng mga tao eh. Dahil ayaw nilang magbago, ayaw nilang magsisi, kaya naghahanap sila ng mga pastor, tagapangaral, tagapagturo, nakikiliti sa kanilang mga kagustuhan, sa kanilang mga layaw. Ito po sabi, pangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawing iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matagang pagtuturo. So, inutusan po ni Apostol Pablo sa Timoteo na mangaral. Okay? Napapanahon man o hindi. Bakit? Bakit niya sinabihan na mangaral? Ito pong sabi, sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig ng wastong katuruan sa halip. Susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Okay? O, wag na kayo magsisi. Isang beses lang. Kung tinanggap mo si Kristo, okay na yan. Tapos na yon. Okay? Verse 4, hindi sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Ito pong hypergrace, kathang isip ito. Amen? Ito po'y katuruang galing po sa hukay ng impyerno. Hindi po yung galing sa Biblia. Tinuturuan itong hypergrace ng complacency, katamaran, okay, yung mga Kristiyano, kasi hindi na raw kailangan mag-pray. Hindi na raw kailangan umattend. Hindi kinakailangan magbasa ng Biblia. Tapos si pastor gumagamit ng Bible verse, isang malaking kasinungalingan. Tapos ito pang si pastor pa-humble effect pa, false humility. Amen? Pa-humble effect pa na hindi naman talaga humble. Nalulungkot lang ako kasi ang dami pong mga Kristiyanong walang alam sa salita ng Diyos, nakikinig lang, okay, naniniwala ng hindi man lang sumasaliksik ng mga bagay na dapat nilang malaman. Okay? So, yun po ang nakakalungkot. Ngayon, meron pong comment dito ang isang kapatid, Sister Jean Canlas. Pastor, may nagsabi din po na once saved, always saved. Paano kung babalik ka sa kasalanan, maliligtas ka pa rin ba? Hindi ba parang mali? Tama po. Kasi ito pong sabi, okay, ng Hebrew chapter 10, simulan po natin sa verse 37 pababa. Okay? Pakinggan po ninyo. Hebrew 10. Okay? 37, yung mga last verses niyan, Sister Ninya. Hanggang 38. Pakinggan ninyo. Okay? Ito po yung sinasabi ni Sister Jean. Sabi diyan, okay? Okay. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at ang darating ay darating na. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Verse 39. Baba mo, Sister Ninya. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahamak. Ayan. Kundi sa mga may pananampalataya at naligtas. So yung mga tumalikod, nag-backslide, abay, kapahamakan pala. Ang dulot, may kapahamakan. Tapos sa kanila, okay lang. Ay, hindi ka na umaten, okay lang. Meron naman tayong hyper grace, full of grace tayo. Okay, parang yung panalangin ng mga Catholic natin, 'di ba? Yung Aba, Ginoong Maria, ito pa nga yung nakakalungkot sa panalangin na ito eh. Aba, Ginoong Maria. Alam niyo po ba yung saltang Aba? Mahirap. Hindi naman mahirap si Maria eh. Tapos ginawa pang tomboy. Aba, Ginoong Maria. Dapat sana Aba. Dapat hindi nga Aba eh. 'Di ba dapat sana mapalad na Ginang Maria. Eh, ang ginawa ng mga Katoliko nating mga kababayan, Aba, Ginoong Maria. Okay? Ginawa pang tomboy si Maria. Talaga yung katomboyan, nagsimula ata sa Katolisismo eh. Eh kasi sabi yan, ang kanilang panalangin, Aba, Ginoong Maria. Ano po yung kanilang paniniwala? Napupuno ka ng grasya, full of grace. Ayan. Ito pong mga hypergrace, ganoon din eh. Oh, Aba, amen. Eh, ang dapat panalangin niya, Aba, Ginoong Pastor.
Okay? Madidisgrasya ka sa kapaniniwalang maliligtas ka ng dahil sa grasya lang. Di ba? Yung panalangin nila, Pastor, ipanalangin mo kami ngayon, bukas, at magpakailan. O, ipanalangin mo kami mga kasalanan ngayon, bukas, at kung kami ay mamamatay. Pareho ng hyper grace, katamaran. Biruin mo, sila, nananalangin na nga sila eh. Nananalangin na sila, imbis na i-direct sa Diyos yung panalangin, abay nakisuyo pa. Nakisuyo pa kay Maria. Ano po yung panalangin nila kay Maria? Kagaya ng hyper grace, ipanalangin nyo kami ngayon at kung kami mamamatay. Isang beses lang silang mananalangin kasi mayroon na ng mananalangin na iba sa kanila. At yung panalangin na yon, ngayon na sila'y buhay, hanggang sila'y mamatay. Aba, ang galing. Hyper na hyper. Diba? Hyper na hyper yung kanila pong pangangaral. Amen. Katamaran. Oo, hyper na hyper ang katamaran. Ipanalangin nyo kami. Hyper grace talaga eh. Ngayon, at kung kami mamamatay. Ayan. Eh yung hyper grace, ganoon din. Okay? Ligtas na tayo ngayon. Hanggang tayo sama-samang mamatay. Di ba? Yan po ang problema ng katuruan nitong mga hyper grace na ito. Ipapahamak nila ang napakaraming tagapakinig. Kaya po, sa totoo lang, huwag na po kayong makikinig ng gantong mga aral. Sa katotohanan, ito ngang si Pastor Hyper, okay, nag-predict pa yan eh. Wala ring sariling doktrina yan. Bakit? Kasi, nung kasagsagan na bago dumating yung September 23 at 24, nagpo-post nga yung mga iba na, magra-rapture na September 23, 24. Eh, hindi nangyari. Ay, iba na naman po yung confession ngayon. Iba na naman yung pinopost ngayon. Okay? So, pagpapakita na yung kanyang aral, yung kanyang turo, hindi batay sa salita ng Diyos, kundi batay sa sasabi-sabi ng ibang mga nangangaral din sa tawag rito? Sa social media. Okay, yun po ang problema. Ito pa po yung isang maling turo ng hyper grace, yung repentance. Ayan, anong nakalagay diyan, Sister Ninya? Sabi diyan, repentance is only necessary for initial salvation. A one-time change of mind. Ongoing repentance is legalistic and unnecessary for a justified believer. Hindi na raw kailangan yung paulit-ulit na repentance. Legalistic daw yun. Alam niyo po yung legalistic. Yung mga legalistic, ito naman po, yung paniniwala ng mga legalistic, maliligtas ka naman sa sobrang paggawa naman. Ito naman, matindi, workaholic naman ito. Yung isa, tamad, yung hyper grace, ito naman ay namumuhay sa katamaran. Yung legalismo, abay, sobrang sipag naman. Pero pag-aaralan natin niya sa susunod. Sobrang sipag. Na para bagang pag hindi 5 oras yung prayer mo, papunta ka ng impyerno. Dapat 5, pataas. Matindi. Hindi po masama na mag-pray ng ganong kahaba. Pero minsan nire-require yung isang bagay na hindi naman dapat i-require. Amen? Ngayon, balik muna tayo dito sa hyper grace view. Isang beses ka lang hihingi ng tawad at yun yung panahon na tinanggap mo si Kristo. At hindi ka na kinakailangang humingi pa ng tawad. Eh kung totoo yun, di dapat sana, di ba, binago ng Lord yung sa Matthew chapter 6 eh. Di ba yung panalangin? Basahin nga natin. Matthew chapter 6, pakinggan ninyo, mga kapatid. Okay? Ito po ay mula mismo kay Kristo eh. Okay? Para na sa ganon, Matthew chapter 6, ito po ang sabi. Verse 9, pababa. Okay? Hanggang 12, 9 to 12. Si Kristo nagsabi nito. Okay? Wag po natin paniwalaan yung iba. Si Kristo paniwalaan natin. Kasi salita niya yan eh. Ano sabi niya? Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang inyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Ito po, wala pong salvation dito ha. Okay? Wala naman po ito, hindi po ito prayer of salvation. At tandaan nyo, si Kristo po ang nagsabi na ganito kayo manalangin.
Hindi si pastor ha, si Kristo. Okay, anong sabi ni Kristo? Ganto kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masudod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Verse 13, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kalawalhatian, magpakailanman. Amen. Okay. Sabi ni Kristo, ganito kayo manalangin. Ito yung pattern ng panalangin nyo. Sa pattern ng panalangin, merong repentance o wala? Sis Ninya. Meron po, Pastor. Meron. Tapos sila, isang beses lang, sige, Pastor, sagutin mo to. Tingnan natin kung sino ang tama sa inyo ni Kristo. Ikaw ba ang aming susundan na wag na kaming magre-repent? Kasi isang beses lang dapat nung tumanggap kami kay Kristo. O si Jesus, sa Matthew chapter 6 verse 9 hanggang 13 na nagsasabi, ganito kayo manalangin. Kasama yung pagpapatawad doon, binasa ko na kanina. Sino ang dapat paniwalaan namin? Ikaw, pastor? O si Kristo? Okay? Yung lahat ng nakikinig at nanonood diyan kay pastor, buksan nawa ng Diyos ang inyong mga kaisipan. Okay? Sinong pakikinggan nyo? Yung turo ni pastor o yung sinabi ni Kristo na dapat ganito kayo manalangin at kasama sa panalangin ang paghingi ng tawad. 1 John chapter 1 verse 8 and 9, pakinggan po ninyo. Okay? 1 John chapter 1, 8 and 9. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. O sino itong mga ito tinutukoy ng Lord? Yung mga hyper grace, ayaw nang humingi ng tawad niyan eh. Ayaw nang mag-confess. Sabi diyan, kung sinasabi natin na tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili at wala sa atin ng katotohanan, o makikita ninyo, yung katuruan ng hyper grace, hindi yan totoo. Wala sa kanilang katotohanan. Bakit? Kasi ayaw nila mag-confess na kanilang mali kasi hindi na raw sila makasalanan. Pero sabi ng verse 9, subalit, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Di ba? Pwede pa palang humingi ng tawad, mag-confess. Araw-araw mag-confess. Bakit? Araw-araw tayong nagkakasala eh. Okay? Pero hindi tayo araw-araw nananatili sa kasalanan kasi humingi tayo ng tawad sa Diyos. Okay? Yung paniniwala ng hyper grace parang ganito. Naligo ako ng isang beses, hindi na ako maliligo habang panahon. Tama na yung isang sabunan, isang hiluran, at isang banlawan. Tama na yon. Yan po ang gusto ng mga hyper grace. Di dapat sana, hindi na rin pala kayo nagko-confess, hindi na kayo nagre-repent, huwag na rin kayo maligo. Para saan? Kasi kung ang nililinis nyo lang inyong katawan at hindi ang inyong puso, abay useless. Nagpakarumi ka na rin ng puso mo, abay magpakarumi ka na rin ng katawan. Huwag ka na rin maligo, huwag ka na maghilot, huwag ka na mag-toothbrush para talagang extreme. Extreme grace, tsaka yung extreme din yung hygienic na Di ba? May dagdag ako, Pastor, pwede po ba? Okay, sige. Yung word na ginamit doon is a future tense, di po ba? Patatawarin. Kasi sa kanila hindi sinabing pinatawad eh. Future tense yung ginamit eh, di ba? So, ibig sabihin, may paghingi ng tawad at dun sa kasalanan gagawin natin sa future na ihihingi natin ng tawad, patatawarin. Future tense. Itong problema ng hyper grace, isang beses lang daw humingi ng tawad. Isang beses nag-toothbrush, isang beses nagmumog, isang beses naligo, at dapat sana isang beses na rin kayong kumain. Huwag na rin kayong kumain kahit na kailan kasi sabayan nyo na talaga yung turo nyo para talagang hyper na hyper kayo. Di ba? Yung mga ginamit doon ng Lord na bigyan mo kami ng pagkain sa araw. Pagkain sa araw-araw. Hindi sinabing bigyan nyo kami ng pagkain ngayon, bukas at magpakailan pa man. Bakit sinabi ng Lord na bigyan mo kami pagkain araw-araw?
Bakit? Para araw-araw ka din humihingi. Araw-araw ka rin nananalangin. Araw-araw ka humihingi ng tawad. Kasi necessary na araw-araw tayong gumagawa ng kalooban ng Diyos. Eh sa kanila hindi eh. Okay? Yun po yung nakakalungkot. Okay? Yun po yung nakakalungkot sa maling katuruan nito pong mga hyper grace. Okay, sunod, Sister Ninya, kasi konti na lang ito po yung patungkol sa Holy Spirit. Meron ano po yung sabi doon? Pang 10 na po ito. Pang 10 na po. Okay, sige. The Holy Spirit only convicts the world of sin. Ito yung ginagawa nila. Ito po yung verse nila, John 16:8. For Christians, He only reminds them of the righteousness in Christ. Yun po yung paniniwala nila. Ano bang sinasabi diyan para maintindihan natin? Kasi mukhang sila yung may maling pagkaunawa. John chapter 16 verse 8. Ano sabi riyan? Kung nakikinig si pastor, matututo siya dito ng mas malawak at mas malaki, marami. Ito. Pagdating niya, yung Holy Spirit, pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Iba yung pagkaunawa nila dyan. Okay? Na yung Holy Spirit daw, iko-convict ka lang nung panahon na ikaw ay makasalanan, yun daw yung tamang conviction. Okay? Yun daw yung tamang conviction. Now, ano po yung sabi po doon? Uulitin ko. Basahin natin si Ninya, tinanggal mo eh. Okay? Pagdating niya, yung Holy Spirit, kanyang patutunayan na mali ang taga-sanlibutan. Sino daw po yung patutunayang mali? Yung mga taga-sanlibutan. Bakit? Mali kasi ang pagkaunawa ng sanlibutan. Tungkol sa kasalanan. Di ba? Ay kasi, yung mga taga-sanlibutan, okay, iba yung nagnakaw ng 1,000,000, okay, iba yung nagnakaw ng 5 piso. Na parang ang dating, mas maraming parusa yung nagnakaw ng ng 1,000,000. Whereas, sa atin, whether malaki o maliit, pag hindi mo hiningi ng tawad, kasalanan pa rin yan sa harap ng Diyos. At kung paano pupunta ng impyerno yung nagnakaw ng malaki, pupunta rin ng impyerno yung nagnakaw ng maliit pag hindi nagsisi. Yun po ang ibig sabihin nun. Sumunod pa. Okay? Sumunod. Tungkol sa katwiran. Ayan. Kasi mali nga yung katwiran ng maraming mga unbeliever eh. Maliligtas ako kasi mabait ako. Maliligtas ako kasi mas marami akong dinonate. Marami akong tawag rito, binigay ng mga rebulto. Maraming abulay ang nilagay ko. So mali yung kanilang mga pangangatwiran. Mali yung kanilang katwiran. Maglalakad ako ng nakaluhod. Bubuhatin ko si Mama Mary. So mali, hindi nga yun tama. Okay? At maging sa paghatol, mali po ang paghatol ng mga unbeliever. Bakit mali? Kasi ang pagkaunawa nila sa Diyos, ang Diyos mabait, mabuti, nauunawaan naman ako ng Diyos kahit bakla ako, kahit tomboy ako, kahit umiinom ako, kahit nangangalo niya ako, mabait naman ng Diyos. Mali kasi pagkakaunawa nila sa salitang paghatol ng Diyos. Okay? Meron pa kasi ng purgatorio na yung di gaanong masasama doon sa purgatorio. Okay sana kung may purgatorio. Wala namang ganun. Di po ba? So, ibang-iba ang pagkaunawa nung hyper grace teaching na ito. Sobrang ibang-iba. To the point na yung lahat ng makikinig dito, tiyak po na mapapahamak. Patungo po ng impyerno kasi po galing impyerno yung katuruan ng mga hyper grace. Mali ang kanilang pagkaunawa. Okay, last two. Ito po. Ito na po yung last natin, Pastor. Hyper grace argues that focusing on Christ's finished work is the most powerful motivator for true obedience. And that any teaching on repentance or works is a return to legalism and self-effort. Mali. Okay? Gaya nga ng sinasabi ko, dapat balance tayo. Okay? Naligtas tayo, gaya po na sinabi ng Efeso chapter 2 verse 8 and 9, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos through our faith, okay, upang walang magmalaki ang sinuman na sila ay
gumawa para maligtas. Pero hindi ibig sabihin hindi ka gagawa. Kasi lahat nga po ng gagawing paghatol ng Diyos ay nakabatay sa gawa. Okay? Of course, kailangan po tinatawag na yun. Bakit? Bakit tayo sa sulat ng Santiago? Okay? Santiago, chapter 2 ulit. Okay? Pakinggan po ninyo mga kapatid. At ito po, yung nangyari, okay, kay Abraham. Maalala niyo po ba si Abraham? Verse 20 hanggang 24. Santiago 2:20 to 24. Pakinggan natin. Okay? Ayan. Isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay tinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang inihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac? Dito ay makikita mong magkalakip. Ibig sabihin ng magkalakip, magkasama, hindi pwedeng magkahiwalay. Dito, makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap, pag sinabing ganap, perfect. Naging perfect ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Ibig sabihin, hindi ituturing ng Lord na perfect ang isang tao kung sa pananampalataya lang. Dapat may kaakibat talagang gawa. Verse 23, natupad ang sinabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya'y itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan yung makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Ayan, pati nga yung kay Rahab Kung babasahin mo pa pababa, pati si Rahab, an example. Lahat yan, may pananampalataya, lahat din may gawa. Teka lang, pastor. Kung ganun, bakit sinabi ni Pablo na dapat lang tayong manampalataya na walang na hindi dapat gumawa ayon sa Romans 7. Ang pananampalatayang tinutukoy doon na walang gawa is yung pananampalataya na kung saan hindi mo kinakailangang mag-effort. Nung wala ka pa sa Lord, hindi nga tatanggapin yung ating pong mga gawa. Kailangan mo munang manampalataya. Yun po yung sinasabi ni Pablo. Pagdating naman kay Santiago, ang kanya namang point, nasa pananampalataya ka na, kailangan mo talagang gumawa. Hindi pwedeng hindi. Okay? So, naiba lang, mga kapatid, ng pagkaunawa yung maraming mga kapasturan na hilo, tuliro, at mahilig sa katamaran dahil ang gusto lang nila ay iasa yung kaligtasan sa Diyos na kung saan wala na silang gagawing effort. Anong sinasabi ng... Si Pablo mismo nagsabi nito Hebrew chapter 12 verse 14. Okay? Pakinggan po ninyo. Hebrew 12:14. Okay? Tingnan natin. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Be holy. Okay? Without holiness, no one can ever see God. Ano ba yung kabanalan? Di ba gawa yun? Now, of course, makikita po ng lahat ng tao ang Lord pag siya po ay huhukuman. Pero this time around, hindi po patungkol sa paghuhukom. Yan ay patungkol sa kaligtasan. Kung gusto mong maligtas, gusto mong makita ang Lord forever, magpakabanal ka. Ano ba yung kabanalan? Hindi ba't gawa yun? Yung manalangin ka, ano ba yun? Hindi ba't gawa yun? Yung mag-tithes ka, ano yun? Hindi ba't gawa yun? So, makikita natin, sa ating pong gagawing paglilingkod, may paggawa. Yung galing kang bahay, papunta ka ng church, di ba nag-effort ka, may gawa yun? Ngayon sasabihin nila, hindi na raw kailangan gumawa. Di ba? Parang pagtatrabaho yan Hindi ka pwedeng swelduhan ng isang kumpanya o ng boss mo kung hindi ka magtatrabaho. Di ba? Kasi babayaran nila yung lahat ng gagawin mo. Ganon din po dito. Bagamat
binayaran na po ng Panginoon, okay, sa krus ng Kalbaryo, yung ating mga naging pagkakasala, pero kinakailangan mo pa rin gumawa para mapanatili yung kaligtasang ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. Lastly, dito po tayo magtatapos. Okay na ba? Oh, okay, praise the Lord. Tapos na po pala mga kapatid. At salamat sa Diyos. Sana maibahagi nyo po ito. Dahil marami pong mga tao ang naliligaw ng landas, naliligaw ng maling aral at maling turo dahil nga sa katuroang hyper grace. Mga kapatid, hindi po ako galit, mahal ko po kayo. Lalo na po yung pastor na nagtuturo ng mga gatong katuroan, mahal ko kayo. Okay? At dahil sa mahal ko kayo, kailangan ko kayong i-rebuke sapagkat sabi ng Proverbs 27 verse 5, open rebuke is better than close. Ang ibig ko sabihin open rebuke is better than hidden love. Amen. Yun po ang aking pong panuntunan sa buhay. Hindi po ako nakikipag-away, hindi po ako nakikipag-debate. Itinatama ko lang ang maling aral. Kasi po, pagbabayaran ninyo ang lahat ng mga kaluluwang nadaya at naloko ninyo na papunta ng impyerno. Pagbabayaran yung lahat yan sa Diyos. Okay? Mga kapatid, maging maingat tayo kasi sabi ng Matthew 24, marami ang paparito gamit ang pangalan ng Lord. Of course, pag gamit ang pangalan ng Lord, makikinig tayo. Kasi wala namang pupunta rito na gamit pangalan ni Satanas eh. Mapakinggan mo pala yung saltang, ako nga pala ay tagapagturo ni Satanas, tatakbo ka eh. Pero kung may lalapit na ang sasabihin, ako ay tagapagturo ni Kristo, ayan. Maraming lalapit, maraming makikinig. Kaya maging maingat. Kasi hindi lahat ng ating pinakikinggan tama at totoo. Dapat tayong manaliksik ng salita ng ating Panginoon. Amen? So, maraming salamat po at salamat sa Diyos. Binigyan tayo ng pagkakataon na muling makapag-live segment. Okay? Hanggang dito lamang po at inaanyayahan ko po si Sister Nina para sa isang maiksing panalangin bago po tayo tuluyang mamaalam. Sister Nina. Wala daw sound. Sige, ako na lamang po. Lord, salamat sa gabing ito na kami po'y binigyan mo ng pagkakataong pag-aralan ng mga salita mo upang mabuksan ng aming mga isipan at puso na malaman ng tunay na katuruan concerning sa salitang saved by grace. Hindi ibig sabihin na kami po'y niligtas bunga ng pananampalataya sa iyong biyaya at habag, wala na po kaming gagawin. Sapagkat kami nga ay hahatulan mo batay sa aming pananalita at batay rin sa aming mga gawa. Kaya naman Lord, tulungan mo kami na malakaran at maipamuhay ang lahat po ng aming mga napakinggan. Tinitiwala po namin sa iyo ang lahat. Salamat po at iniiwan ko po ang kapayapaan, kagalakan, pagpapala sa buhay ng iyong mga anak na nakikinig sa mga oras na ito. Thank you Lord. Sumayo ang pinakamataas na papuri, pagdakila, luwahan, pagsamba. Lahat ng ito ay aming samad dalangin sa iyong anak na si Jesus at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Magandang gabi. Paalam. Bye-bye.